Okay, maganda po topic natin ha, pagpigil ng utot. Meron po masamang dulot, pasensya na. So, meron pong benefits ang pag-utot. Lahat ng tao umuutot, pero maganda alam natin kailan ito abnormal, kailan ito senyales ng seryosong sakit, kailan yung babaguhin lang natin yung lifestyle natin. Okay? Ang normal na pag-utot sa isang araw, 5 times to 15 times. Yan ang normal. So, every 2 hours, mga isang utot. Pag kayo ay umuutot every hour ng 2, 3 beses, hindi na po normal yon. Excessive farting na ang tawag doon. So, pag kumain tayo, nadadigest yung pagkain, yung bacteria, tumutulong sa pag-digest, gumagawa ng hangin, gas. Either nababurp or inuutot. Maraming klaseng pag-utot. Merong utot na malakas, merong silent o mas deadly, di ba yung silent? At merong utot na walang amoy at merong utot na mabaho. Okay? Umpisahan natin sa mabahong pag-utot. Ang mabahong pag-utot, stinky farts, may mga causes to. Okay? May mga dahilan. Number 1, baka uminom ka ng antibiotics. O, pwedeng mag-iba yung amoy. Pwedeng constipated. O, mga constipated, matagal dumumi, so ayaw lumabas yung dumi, so hangin lang lumalabas, yun, mabaho yung ganon. Bihira lang to, pero pwede rin colon cancer. Yung sign ng colon cancer, mabaho rin yung utot. Yung iba naman, food intolerance, baka lactose intolerance sa gatas o baka mga high fiber na kinakain. So yan ang mga cause kung bakit mabaho yung utot. Minsan naman, pag high protein, kung puro karne kinakain mo, may nagsasabi, mas maamoy din yung utot nila. Okay. Yan, stinky farts, pwedeng sa kinakain natin, pwedeng sa antibiotic na iniinom, pwedeng constipated ka, kaya mas mabaho. Ayan, no? May build up ng bacteria sa tiyan, at pwedeng colon cancer. Ito yung pinaka-bad sign. Okay? So, 5 dahilan bakit nauutot ang tao. Number 1 is baka sa kinakain natin. Baka malakas kayo sa beans, sa cabbage, o sa broccoli, sa cauliflower. Depende sa inyo sa pagkain Baka may lactose intolerance. Pag umiinom ng gatas, kumakain ng ice cream, nagtatae, pwede rin yun. Malakas sa soft drinks, mahangin, di ba? Kaya nga carbonated yung soft drinks may bula-bula, hangin yun O mahilig sa matatamis, pwede rin. So, hard to digest foods. O baka meron kang kinain na hindi ka matunawan. O napakabilis ang kain mo. Pwede ring mga sakit. May mga sakit nagkakos ng hangin. Diabetes, mga diabetic, mga umiinom ng metformin, nakakakabag din yon, sumasakit ang tiyan. May eating disorder, may mga GERD, hyperacidity, may ulcer, pwede rin. Tsaka merong mga mas hindi common sa atin, inflammatory bowel disease. Crohn's disease, ulcerative colitis, common to sa Amerika. Sa atin, parang not that common pero nagkakos din ng kabag at utot ng utot. Sa tingin ko, mag-comment kayo. Tulad na sinabi ko, di ba? Every 2 hours, dapat mga 1 beses lang. Pero kung every hour umuutot kayo, very common to, stress-related. Anong connection stress-related? Pag stress, may tinatawag na sakit na irritable bowel syndrome. Meron tayong irritable bowel. Ang irritable bowel, makulo ang tiyan nila talaga. Mga nervyosa, pag na-stress sila, biglang matatai sila. Pag papasok na sa school, natatakot sa teacher, sasakit na ang tiyan, magtatai na, punta na ng CR. Diba? Yan ang sinasabing butterflies in the stomach So, minsan nadudumi sila, minsan tumitigas ang dumi, at mahangin sila. Talagang excessive farting, utot na utot yung mga may irritable bowel. Maraming may irritable bowel. May study sa Japan, parang 40%, ganun karami may irritable bowel. At yung mga ibang tao, pag nai-stress, mabilis kumain, lunok ng lunok. Smoking, pwede rin. Alcohol, nakakakos din ng tsaka mga sweets. Next, makabag din at utot ng utot yung taong constipated. 4 na araw, hindi pa dumudumi. So, matagal
matagal yung mga pagkain dun sa naiimbak sa tiyan na ferment dun. So, mas mahangin at mas mababaho yung utot nila. So, parang dumi na kasi. Number 5, baka nagbago yung bacteria mo sa intestine mo. Baka uminom ka ng antibiotic. Yan, no? Kaya nag-iiba. So, anong gagawin natin? Ito, babaguhin natin yung kinakain natin. Number 1, pag alam mong kinakabag ka sa pagkain kinakain mo, di iwasan mo na yon, malalaman mo na. Dapat small frequent feedings. Mas konti ang kakainin pero mas madalas. Kasi kung marami nga kinain mo, biglang may stress yung tiyan natin. Ito po, dapat nginunguya ang pagkain dahan-dahan. Kasi pag hindi nga digested, ang bilis natin kumain, wala pang 5 minutes, naubos na natin isang 2 platong kanin, mahirap matunawan. Kaya mas kinakabag. Maganda rin to po, exercise. Maglakad-lakad, pwede jogging, pwede stretching. Pag nag-exercise, mawawala yung kabag, mas mauutot ka, pero at least malalabas mo yung hangin. Isa rin nakakautot, nakakasakit ng tiyan, fried foods, mamantika. Pag oily kasi ang pagkain, mas matagal na nanatili sa tiyan natin. More than 4 hours. Oo, pag oily. Pero pag hindi oily, mabilis lang ang digestion. Carbonated drinks, kaya siya malinamnam, di ba? Mabula-bula Kaya pag binuksan mo yung mga soft drinks, di ba? May air na lumalabas, carbonated. So, hangin din yan. Nakakakabag, nakakaburp. Pwede po minom ng probiotics. Merong mga 50 million or 5 billion, ang ganun mga preparation nila, 5 billion probiotics. Actually, meron ako nito Ito yung mga proven na supplement. Maganda to, nakakatulong to sa, ito yung mga good bacteria na mas nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. Less gas. Kailan tayo magpapa-check up sa doktor? Okay? Pag yung utot nyo o yung kabag nyo, matagalan. Mayroon, 1 buwan na, ganun pa rin. Pag sumasakit na yung tiyan nyo, talagang matindi. Pag namamayat na kayo more than 10 pounds, ibang usapan na yon, di ba? Pag namamayat, takot tayo, baka may bukol. Pag hindi na makontrol yung pagdumi, pag may dugo sa dumi, o pag may dugo, either hemorrhoids, almoranas, o baka may bukol. Pag nilalagnat na, nagsusuka na, may joint pains, iba na usapan doon, di ba? So, yan ang mga papa-check up. Pwede pa ultrasound ng buong tiyan. Ngayon, meron pong benepisyo ang pag-utot. Ito yung sinabi ko sa inyo, huwag pipigilin Why you should never hold a fart. Anong benepisyo? Number 1 benefit, masarap ang pakiramdam mo. Mababawasan ng stress, di ba? Less pressure. Ma-activate pa sa utak mo yung reward center. Masisiyahan ka. Pero yung mga kasama mo, syempre hindi masisiyahan. Number 2, pwede siya maging warning sign na baka meron kang sakit. Tulad na sinabi ko, pag utot kayo na utot, baka irritable bowel pala, baka may food intolerance kayo, baka may lactose intolerance, baka diabetic pala, baka may ibang problem. Kasi hindi nyo ma-digest maigi. Okay? Number 3, ito nakakatuwa, may pag-aaral, 2014, tunay po, may pag-aaral yan. Hydrogen sulfide ng utot. Maganda daw sa puso. Oo, paano to? So, pwede daw makatulong sa heart disease. Anyway, it's just one small study na yung na-expose dito. Hinanap ko yung study, 2014. Pag nakakaamoy ng hydrogen sulfide, yung isang component sa mabahong utot, nakakatulong i-repair ang cellula. Mitochondrial cell damage is repaired. Okay, siguro may tulong. Number 4, malalaman mo rin kung malakas ka talagang kabagin at inuutot, baka meron ka nakain na mali, usually mga junk foods o hindi. At syempre, pag umutot ka, mababawasan ng sakit sa tiyan, bawas pa sa stress, di ba? So, pag irritable bowel, wala tayong magagawa talagang yun ang nangyari. So, yan ang tips natin para sa madalas umuutot, huwag pipigilan, lumabas lang sa kwarto para hindi nakakahiya. Pwedeng dumumi, pwedeng hot water, chamomile tea, maganda po, pamparelax ng tiyan. Ang chamomile tea may tulong din sa digestion, pamparelax. Maglakad-lakad, okay?
heating pad, hot bag. Pwede nilalagay ng hot bag ang tiyan natin. Mas kakalma siya. Take deep breath. Pwede rin. Meron ding mga tableta na para sa kabag. Pero pwede naman din na mag-tablet. Ano home remedy natin para malabas yung hangin? Kasi napakasakit ang pakiramdam kung bloated di ba? Makakapa mo, pag pinalo mo yung tiyan mo, parang tambol yun parang tambol. So, ang technique natin, one technique is pwede humiga. Hihiga ka ng flat muna, tapos humiga ka ng one side, mga 1 minute, humiga ka sa kabilang side, another minute, pwede ka dumapa. Parang iniikot mo yung hangin sa bituka para gumalaw-galaw, lalabas. Another technique, pwede yung abdominal massage. Yan, ang minamassage, iniikot-ikot, iniipit-ipit, wala namang masama. Minsan, iniikot mo mula dito sa may right side, papunta sa left, right muna, paakyat. Parang tinutulungan mo lumabas yung hangin, lumabas yung dumi. Yung mga matatanda, yung mga na-stroke, mga bedridden, mas mabagal ang galaw ng bituka. Kahit mga seniors, more constipated. So, dapat more exercise. Pwede rin abdominal massage. Para pag naalog-alog yan, mas madudumi sila. Lalo na yung mga stroke patients at bedridden. At syempre, meron tayong tip para sa mga constipated. Ang kodigo ko nga, di ba, 4Ps na prutas. Papaya, pears, pakwan, prune juice, yan, mga nakakatulong. At yung mga gulay nakakatulong din para mas makadumi, malabas natin yung gas. Okay? Sana po nakatulong ang video ko. Ano yung mga benepisyo ng pag-utot at ano yung mabuting utot na wala namang masama at yung mga dapat ipa-check up. God bless po. Thank you.